Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, bagong topic tayo ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa cost allocation ng mga supporting departments or sa ibang references, ang tawag nila dito, departmentalization. Okay? So sa isang organization kasi, meron tayong tinatawag na producing department at yung mga service department or yung mga support department. Kasi hindi naman may iwasan ng isang company, puro production lang ang department. Meron siyang iba pang mga departments na kahit hindi siya related sa production, ay tumutulong siya sa pag-ooperate ng business. At dahil gusto nating malaman yung full cost ng isang production natin, isasama din dapat natin lahat ng ginagastos ng supporting department sa producing department nang sa gayon makasama natin siya sa pag-charge sa customer. Kasi hindi naman ang dulo ng ating cost eh. Lahat ng cost, hindi lang sa production, pati yung mga supporting department ay makasama sa full costing para yun ay ma-charge natin sa customer. Okay? So sige, start tayo. Okay. So sa isang organization, meron tayong dalawang departments. And ano yan? Meron tayong producing department at meron din tayong supporting or service department. Sino-sino yung producing department? Si producing department, sila yung mga primary revenue generating department. So, kumbaga sila yung source of revenue natin. So, halimbawa, si production, siya yung reason bakit tayo may binebenta. So, sila yung mga revenue generating departments. Okay? Yan. So, tawag din natin dyan operating departments. Okay? And then, yun namang mga supporting departments, ito yung mga hindi related directly sa production, pero tumutulong sila para mas ituloy pa yung production activities. Okay? So, pagdami kasi ng product lines, pagdami ng kailangan mong indirectly related activities. So itong mga supporting departments na to, sila yung admin, administrative, at saka yan na yung ating sinasabi kanina na service. Okay? So meron tayong administrative department at saka service department. Si administrative department, sila yung mga nagpe-perform ng mga management activities na nagbe-benefit ng entire organization. So ito ay pangkalahatan. So entire organizations. So ano-anong example natin? Pwede nating kasama dyan yung mga human resource, so accounting, legal, tapos kung may insurance department, pwede rin. So example natin, si HR, si accounting, yan. So kumbaga ang sineserbisyohan niya or yung kanyang activity is for the entire organization. Tapos ito namang si service department, pwede siyang related pa din sa production pero indirect. Kagaya ng halimbawa, purchasing. So, purchasing, pwedeng maintenance, yan. So, kumbaga, hindi man siya directly engaged sa production, pero kailangan din siya indirectly ng production. So, warehousing, yung pinagdadalhan mo ng raw materials habang hindi mo pa ginagamit. Tsaka yung paglalagyan mo ng finished goods habang hindi pa binebenta. Engineering, yung mga nag-check ng mga machines, kung ano mga kailangan, maintenance, purchasing. So all of them are also supporting the production department. Okay? So yan. So regardless of the department, whether you are producing or supporting, meron silang overhead. Okay? May overhead na nai-incur yung mga yan. So kahit ikaw ay isang supporting department, may sarili kang overhead na ginagastos or nai-incur. So lahat ng cost ng support department or supporting department must be accounted kapag tayo ay magse-set ng price. Kasi hindi pwedeng ang basis lang ng iyong price pag magse-set ka ng iyong mga ibebenta kung magkano lang ang nagastos mo sa production. Eh paano naman yung mga ginagastos mo sa mga support departments na hindi mo na-account or naiisama sa pagse-set ng price? Ang mangyayari diyan,
na-cover mo nga yung mga production cost pero hindi mo naman na-cover yung mga period cost or yung ating mga supporting department. So, in the end, ang bottom line mo, probably baka mag-negative ka or baka ikaw ay maging loss pa. Kaya naman, yung overhead nitong mga supporting departments, kailangan natin yang i-allocate kay producing para nasa kanya lahat ng cost para yung huling cost natin or yung huling process ng production natin, nakasama na doon yung ating supporting department na costs. So again, kailangan nating malaman yung tinatawag nating allocation basis. So ang tanong ngayon, paano natin siya i-allocate? Kung sinasabi natin, merong mga overhead cost ang supporting departments, paano natin siya ibibigay, kumbaga, paano natin siya ibibigay or i-allocate sa producing department? Ayan. So, kung i-assign natin yung cost ng supporting department sa mga revenue generating department, kagaya ng producing, kailangan meron tayong systematic way of assignment. Okay? So, meron tayong iba't ibang methods of allocation. So, yun na yung sasabihin naman ng problem sa inyo kung ano yung basis of allocation ng isang service department. Tapos, yun yung magiging basehan natin ng allocation. So, ngayon, meron tayong tatlong method kung paano natin i-allocate yung cost ng mga supporting departments papunta kay producing. Una, meron tayong direct method. Then meron din tayong step method, tapos meron din tayong algebraic method or reciprocal method. Okay? So I hope na intindihan natin yung concept kung bakit natin siya kailangan i-allocate. Kasi nga, we want to determine the full cost of producing a product. Not only related to production, but also those activities not related to production, pero kailangan sa organization. Yun yung mga supporting department. So yung cost nila, kailangan maisama natin sa consideration para yung full cost ay ma-determine natin. Okay? So, anong pinagkaiba nitong mga direct, step, at saka algebraic? So, isa-isahin natin. Under ng direct method, okay, ganitong itsura niyan. Yung mga cost ng service department, halimbawa, meron kang supporting department 1, supporting department 2, supporting department 3. Halimbawa, HR, accounting, and legal. So, meron silang mga costs. Gusto nating i-allocate sa producing. Producing 1 and producing 2. Halimbawa, sila yung mga department na nagpo-produce. Sila nag-generate ng revenue for us. Okay? Pag sinabing direct method, yung cost ng isang service department, paghahatian ng dalawang producing. Okay? Paghahatian ng dalawang producing. Walang kinalaman yung ibang service or supporting department doon sa cost niya. Si Service Department 2 or Supporting Department 2, bibigay niya yung kanyang cost kay Producing 1 tsaka kay Producing 2. Ganun din naman si Supporting Department 3, yan. Bibigay niya kay Production 1 tsaka kay Production 2. Okay? So kung mapapansin natin, yung relationship ng bawat service department ay hindi natin kino-consider. So walang kinalaman si Service 1, Service 2, tsaka Service 3 sa isa't isa. Pag direct, ang maghahati lang sa cost ng mga service or supporting department ay yung mga producing departments. Okay? So meron tayong problem yan mamaya. Ito namang si step method, again, so halimbawa, Service Department 1, Service Department 2, tsaka Service Department 3. Meron siyang kanya-kanyang cost. Producing 1, producing 2. Okay? So halimbawa ulit, ang Service 1, 2, 3 natin ay HR, Accounting, Legal, or pwedeng Purchasing, Maintenance, basta siya ay supporting. Pag sinabi nating step method, may sasabihin yung problem kung anong service department ang uunahin i-allocate. Pag sinabing step, isa-isa. One at a time, one time isang department ang service, tapos pag tapos na siya, yung isa na ulit, tapos yung isa ulit. Ganito yan. Halimbawa, sinabi ng problem na uunahing i-allocate yung cost ni service 1. Pag siyang uunahin, bibigyan niya si producing 1, bibigyan niya si producing 2, bibigyan niya rin si service 2, tsaka si service 3.
So, yung cost ngayon ni Service 1, pinaghatian ng apat. Producing 1, Producing 2, Service 2, Service 3. So, X na siya, tapos na siyang mag-allocate. Ito kasi parang sabay-sabay pero walang kinalaman sa isa't isa. Lahat napunta kay Producing 1 at kay Producing 2. So, yung Service 1, merong portion si Service 2 at si Service 3. Halimbawa, sinabi ngayon ng problem na ang kasunod na i-allocate yung cost ni Service 2. So, ganito mangyayari. Yung cost ni Service 2, tsaka yung cost na napunta sa kanya galing kay Service 1, yung total nung dalawa, ibibigay niya kay Producing 1, kay Producing 2, at tsaka kay Service 3. Wala na si Service 1 kasi tapos na. Pag step method, one at a time. Tapos na siya. So ngayon, si Service 3, may sarili siya na overhead na cost. Tapos merong napunta sa kanyang Service 1 tsaka Service 2. Okay? Napunta sa kanya yung meron siyang portion na galing doon sa dalawa. Tapos ito, si Producing 1, meron ng Service 1, Service 2, Service 1, Service 2. Ngayon, si Service 3 yung kahulihan. Kung magkano yung share niya doon sa allocation mula kay Service 1 tsaka kay Service 2, kasama na rin yung sarili niyang cost, lahat-lahat yun, ibibigay niya na lang kay Producing 1 tsaka kay Producing 2. Nasusunod ba natin? Ulitin natin. Si Service 1, bibigyan niya si Producing 1, Producing 2, Service 2, Service 3. Assuming siya yung uunahing i-allocate, sabi ng problem. So ngayon, si Service 2 tsaka si 3, meron silang natanggap galing kay Service 1. Kung kasunod si Service 2, si Service 2, yung kanyang sariling cost, pati na rin yung nakuha niya kay Service 1, yung total nun, i-allocate natin kay Service 3, kay Producing 1, tsaka kay Producing 2. Okay? So, okay na tayo. Service 1 tsaka Service 2. Pagdating naman kay Service 3, yung nakuha niyang share kay Service 1 at yung nakuha niyang share kay Service 2, kasama na rin yung sarili niyang cost. Ito total natin yon. So, yung own cost niya, yung total, ito ngayon, yung i-allocate mo kay Service 1, ay kay Producing 1, tsaka kay Producing 2. Okay? So, yun yung tinatawag nating step method. Kaya sa tinatawag step method, one step at a time. Isa-isa siyang i-allocate. Okay? Hindi siya katulad ng direct na sabay-sabay. Tapos walang ibibigay sa mga service. Yung last one, medyo tricky siya. Yung ating algebraic method or yung reciprocal method. Gagamit tayo dito ng algebra. Okay? At ang kagandahan dito sa algebraic method or reciprocal method, tinatanggal niya yung dalawang advantages ng step method. Okay? Kasi nire-recognize niya lahat ng interrelationship among departments and no decision must be made tungkol sa ranking kung anong uunahin. Kasi si step method, nagkakaroon siya ng ranking kung sino uunahin service department na mag-allocate. Tapos, pagtapos na, wala na siyang relationship dun sa iba. So, wala na siyang kinalaman. Basta tapos na ako, kayo nang bahala dyan. Parang ganun. So, yun, tinatanggal ni reciprocal or algebraic method yun. Sinasama niya, nire-recognize niya lahat ng interrelationship ng bawat department, tapos wala pating ranking. Okay? So, gagawa kayo dyan ng isang formula or ng equation na magre-reflect ng reciprocal service among departments. Okay? So, simultaneous nangyayari yung allocation. So, medyo mahirap siya. So, ganito ang kanyang idea or yung concept under ng algebraic method. Algebraic method. Service 1, Service 2, Service 3, Producing 1, Producing 2. Okay. Ganito yung concept niya. Si Service 1, may matatanggap siya kay Service 2, tsaka galing kay Service 2, tsaka kay Service 3. Tapos yung sarili niya. Okay? Si Service 2, may matatanggap siya kay Service 1, tsaka kay Service 3, tsaka yung sarili niya. Si Service 3, may matatanggap siya kay Service 1, tsaka kay Service 2, tsaka yung sarili niya. Okay? Yung tatlong cost na yon,
ibibigay natin yan kay producing 1, kay producing 2. So, ibig sabihin, nagbibigayan yung tatlong service sa isa't isa. So, ito yung service 1 kay service 2, service 1 kay service 3. Ito yun. Service 2, meron siya ibibigay kay service 1, tsaka kay service 3. So, ito yun. Okay? Si service 3, may bibigay siya kay service 1, tsaka kay service 2. So, ito nga yun. Okay? Ang problema, dahil sabay-sabay sila, paano mo malalaman kung magkano yung ibibigay? Yun yung purpose ng gagawa tayo ng formula. Okay? And then, pag nakuha na natin yan, ibibigay na natin kay producing 1 tsaka producing 2. So, simultaneous yan. Si service 1, ibibigay kay service 2 tsaka service 3, pati na rin producing 1, producing 2. Si service 2, nagbibigay kay service 1 tsaka kay service 3, pati na rin kay producing 1 at producing 2. Si service 3, nagbibigay siya kay service 1 tsaka kay service 2, pati na rin kay producing 1 at producing 2. So, medyo magulo siya, no? Kasi nga, reciprocated yung nangyayari. Okay? So, bigyan kita, bigyan mo ako. Pero ibibigay ko sa iyo, considered na yung binigay mo sa akin. Ha? Paano yun? So, yun nga yung magko-compute tayo using a formula. Okay? So, mas maintindihan natin itong algebraic method kapag tayo ay meron ng problem. So far, ito muna yung mga related sa discussions ng departmentalization, kung ano yung mga methods of allocation ng mga cost ng supporting or service department. Yeah, direct, step, at saka algebraic. Okay? Next video natin, tatry nating sagot ng problem ng iba't ibang methods natin para at least hindi ka ma-overwhelm at isa-isay natin siyang aralin. Okay? So, yun lang muna and ingat kayo palagi. Bye-bye!